Take note, sa surga na single. Sa surga na pinakamababa na dwaya. Christmas, New Year, birthday. Okay, bago yun, dako man pong birthday. Alam ko, yung ibang mga bangsamoro, mahilig mag-birthday yan. Naiwasan yung birthday. Huwag kayo mag-birthday. Huwag kayo mag-mansari. Magkakalumay naman. Happy Mansari. Kalungkot, ma'am. May kadikatan naman ni Mansari yan. Na mayroon pang happy anniversary. Ngayon doon, ma'am, kasweet. Yung kaswitan nyo, wala sa, hindi alinsunod sa Islam. Na ano pa pagkawi nga, nasisita sising. Kaya hanggat suot mo yung sing-sing na mahal mo ako, na yan ay bid'ah. Bid'ah yan. Hindi naman kailangan ng sing-sing. Kaya yan man ay gawain ng yan. Hindi mo pag-ingi si Zuma. So, ngayon, mga kapatid, kailangan ituwid natin yung paniniwala natin sa mga celebration. Huwag kayo makisali. Kaya nakakalungkot, yung mga kapatid natin, ang pumbo, alam ko na dito kasi Manila, na siya pa sa Kaluban niya ay pinaka-kabatalo. Kaya nagkailan ko talang ng celebration na. Nandun, kadakala celebration sa mga, siya sa Balakayo. Nandiyan ang birthday, New Year, Christmas. May paparating na naman ngayon, araw ng puso. Valentine's Day, araw sa advance, hindi kinabalot kasi sa maligat. Na haram makiselebrate. Kanandoy kinapipitas to siya. Nung manisa naman sa card. Kasi nulatan mo sa mahal na mahal kita. Hindi ko makakalimutan yung araw na to. Na wag ganon. Wag kayong mag-ganon kay sana all. Ang pagmamahal ay hindi lang sa araw ng Valentine's Day. Mahalin mo yung asawa mo araw-araw. Okay, mas kamu na mababay akaluma, napipiyanin ka ba ng ginawan? Kakana nakagkaluma ka, lusyang ka. Kaya maraming ganun. Ampo mo sa mga sul, kasi mga pambabae kasi ito eh. Mga babae, nakakalungkot lang sa mga kapatid natin, mga kababaihan. Ito ba, malangkas sa balik kapag gumanikaluman ka, kaya yung kailima mo, sa lagong kopo na makar, matuwa mo na. Itikapansan ka, matuwa ka din. So, dapat, mga kapatid na mga kababaihan, alagaan mo rin ang sarili mo. Kasi karapatan ng asawa mo yan. Alam nyo, si Fatima radhiyallahu anha, siya ang leader ng mga babae sa paraiso. Pero sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may mauuna sa yung papasok sa paraiso. Sabi niya, sino yun ya Rasulullah? Sabi niya, yung asawa nung nangangahoy. Hinunta leaders kayo na babae sa surga. Huwag na guna nun. Na-curious siya, mas ko nag-gaip sa kanin. Sabi niya, paano ko kayo malalaman? Bakit yung babae na yan, mas maunang papasok sa paraiso? Nabilisita niya. Nung bisitahin niya na wala yung lalaki doon, kaya pumunta sa gubat, kaya nangangahoy, kamiskinan, na hindi niya pina-welcome. Sabi niya, Assalamualaikum, pwede ba akong tumuloy? Pwede ba akong bumisita sa'yo? Sabi niya, pasensya ka na, hindi kita mapatuloy, kaya wala dito yung mister ko. Kaya may salakito sa gula, dapon si mister ko siya, kamaritis to. Kaya maraming marites ngayon. Subhanallah. Yan, ikarak na marites. Amo nga namama po na maritos. Okay. So, alhamdulillah, ganun dapat sa mga babae. Ame kada sa sikaluman ka, di ka mabatalo si bisitanin ka. Pag ito kang ikaluman ka, yan ang batas ng Islam. Hindi yung naku, sikaluman ka na pangkula pag kudan. Kasi hindi ka nagpaalam. Kailangan magpaalam ka sa asawa mo kahit siya ay nasa malayo, sabihin mo, kaluma ko, adang bisita ko pagkoma, patalusin ko, para makapagpaalam ka. Kahit na best friend mo yan, yan ang batas ng Islam. Kailangan niyo magpaalam. So ngayon, hindi siya nakapasok si Fatima radhiyallahu anha kasi hindi siya pinahintulutan ng asawa niya yung babae. Hanggat sa nagpaalam. Sabi niya, pumunta dito yung anak ng propeta na si Fatima at nagpaalam na bisitahin ako. Sabi niya, anong ginawa mo? Hindi ko pinatuloy. Sabi niya, bakit? Sabi niya, hindi ako nagpagpaalam sa'yo. Sabi niya, hindi niya kailangan magpaalam. Kasi anak ng propeta, yung ganun nila kamahal ang propeta. Sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, pagbalik niya, patuloyin mo siya. So, sunod na pagbisita niya, sabi niya, tumuloy ka na.
Sabi niya, mayroon lang akong isang bagay na nais malaman. Kasi sa kabila si mga sahaba, sa kabila si mga babae pagani, iba yung mga tao noon. Kapag mayroon silang nakikita na mabuting katangian ng isang tao, na pag ginapasanin, pinagsusumikapan niya, na magawa niya yun, na hindi kanya sisiraan. Ano ba sa tingin ko to? Sabi niya, gusto ko lang malaman, bakit nabanggit ng aking tatay na ikaw ang mauunang papasok sa paraiso? Imra'atu Hattab. Sabi niya, wala akong alam, maliban, minsan wala makuha ng mga babae niya ba? Simple, babay ka surgano. Ang mga babae. O papasurgang babay, subre ka simple, labis o nagkalumanit. Na simple, ganun din ang single. Huwag na ako palitaya. Dako palitaya sa suda makagalo, magkapasay isang ulan sa gayam ulit. Kaya ano, may pangapaniniwala na ganun. Hindi totoo yan. Pero take note, sa surga na da single. Sa surga na pinakamababa na dwaya. Yes to buaya, yes to dwaya. Okay. So, sabi niya, isa lang ang alam ko na ginagawa ko, bakit nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na mauuna akong papasok sa paraiso. Sabi niya, ano yun? Mayroon akong lagyan ng tubig, tapos isang towel, na pag dumating ang asawa ko, na inihahanda ko yan, ipamunas ko tingin kalumang. Ipamunas. Ipamunas. Pagkatingan din sa pagalon, sinasalubong yung mister niya, tapos kung kaya mo, kuha ka ng electric pan, kuha ka ng tubig, kuha ka ng towel, punasan mo si mister mo. Yan. At hindi lang yun. At nagpapaganda siya. Kanayan ka mo kinapagkalisa na kanutimpo first day na kinakawing salkano. Dapat na araw-araw kang sexy kay mister mo. Mabango kay mister mo. Manisan kay mister mo. Kana mo na paangos sa tingin ko na. Okay. Na dapat ganun ang katangian ng babae. Laging nagpapaganda sa mister niya kasi sukasurgan ka na siya kanikalumanan ka. Na madali man makapasok ang babae. Ang pagpasok ng babae sa paraiso na ila salat khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha. Nagsala ka ng 5 rakaat ay limang sala na obligado. Pangalawa, nagfasting ka sa buwan ng Ramadan at sinunod mo ang asawa mo. Sabi ng mga sahaba, paano namin malalaman na ang asawa ko ay sumusunod? Sabi niya, ida nadarta ilayha sarratka wa ida gibda anha fidatka fi malika wa nafsiha. Sabi niya, ang tanda na babae ay palitaya na amay katulikan kay babae ba kapiginawan ka sa mister. Mga mister niya. O gina, amay kakasakit ginawan ka sa misis ka malibut nga malibuntalin. Nagkanalan na si pata babae palitaya. Malibut nga na. Labi na makinigin ang alumar mo na. Na pag nakita mo ang misis mo na lagi nakasmile, na yan ay katangian ng babae na mananampalataya. Na kapag ka umalis ka, sabi niya, ginanatan kasi kaluman ka na, di ka na mahilig magmarites. Kana nang sabala na musog sa mga panika na tao kapag ikinag. Hindi ganon. Na ano to, may minsan ang marites niya si mister niya. Si kaluma kumato, kami kabunin ka na. Luro man sa balato. Pamulato. Hindi pwede yun na mag-imarites mo ang ano. Kasi lalo na sa social media, may mga mag-asawa, nag-aaway, pinupost nila ang mister niya at misis niya. Subhanallah, ingat ko siya ba? Anong sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Inna asyarran nasi manzilatan yawmal qiyamati al-mar'atu allati tufdi sirra zawjiha. Inna asyarran nasi manzilatan finnar yawmal qiyamati al-mar'atu allati tufdi sirra zawjiha wal rajul alladhi yufdi sirra zawjiha. Yan ang pinakamawag, ang pinakamasama na kalalagyan sa impyerno. Ibig sabihin, pinakapangit ang kalalagyan niya sa impyerno na yung babae na pinapahiya niya ang kanyang mister. At ganun din si mister na pinapahiya niya ang kanyang misis. Kaya wala man nakakaalam dyan sa sikreto mo maliban sa loob ng bahay. Ilanubig ka lumaya, di na niyo mag-asawa. May gawain ng mister na walang nakakaalam, ikaw lang misis. Kami, di pulo si mama na sa aliw, sa pulo sa rudo po. Na baka mamaya i-post mo yung mister mo, napamaluas na ipusan ka. May ang brief ng mister ko, tingnan nyo. Tingnan nyo yung tweet niya. Na pinagkayanan ka na, tandaan mo na ikabilang ka sa mga tao na may pinakamasamang mapupunta sa impyerno. Ganun ka rin lalaki, kung ipamusgan, babayan na nakaluman ka. Huwag niyong pahiyain. Pag naghiwalay kayo, hiwalay na. Wala nang siraan.
Wala nang parinigan. Pag tapos na, kay naging asawa mo yan. Oh, move on. Pero yung mga single yung mga single na huwag kayong malungkot. Kaya ano man, katuwalaga. Na yung mga future na katuwa mo, napagitong ko. Kaya merong ganun. Kaya may mga babae, kailangan din natin payuhan itong mga sulat ng mga babae. May mga babae na may kamanisan na masamili. Na may katuwa mo ito at ikinapiantayin. Saka ka na lang magsisisi pag ano na. Alam mo, nung time na maganda ka, i-grab mo na. Kahit kanabganguda, kagatuwa ka di karabata. Napamakuti kay kalaganan ka. Oh, pero huwag kang malungkot. Kaya hindi naman obligado yan. Pero kung gusto mong pumili ng lalaki, pumili ka na bata ka pa, dalaga ka pa, maganda ka pa, sexy ka pa, at bagay na bagay ka pag mag-asawa. Kaya kung matanda ka na, tigimikibat na. Wala nang ano, ayaw na nilang pakasalan ka. Itawakin mo mga bagay! Itawakin mo rin. So, pero take note, pag hindi ka man nakapag-asawa, sister, na huwag kang malungkot. Sa hadis ni Imam Muslim, sabi niya, ma fil jannati a'zam, no single sa paraiso. Langon na babae pagkasurga. Langon na Muslim na pagkasurga. Langon na dakalumani na pagkasurga. Basta di mo sumakuto. Di mo pisakuto, di mo pangitog sa tabiran. Huwag sa tampata. Pagkasurga. Subhanallah. Ito magandang balita. Langon ng umma, lahat ng umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam makapasok sa paraiso. Exemption eh. Kaya tanong mong bibida, natin ko na muna pagkaluda, pandute kasi iksa muna. Langon ng umma ng propeta, basta wag ka lang magtambal, wag ka lang sumama maliban sa Allah. Dakaw, pag ito sa may, kalido binigyan ako, kagkapasa ko isang ulang ko sa Gemuli. So, pwede ba naman? Kuha na, antay, mamasunok. Nawala na sa Gemuli, nawalang single. Wala kong fiha, matashtahi anfusukum, wala kong fiha mataddaun. Lahat ng gusto mo sa paraiso, yung crush mo dito sa mundo na hindi mo man nakuha yan, natanudikan ingin Allah talas ka sa surga na makras na. Ayun man sinabi ng Allah. Ano to, galido yung ginawa no. Pero take note, basta yung crush mo Muslim. Kaya kung ang crush mo si Kuko, na din ka makwa. Kaya tabi, Muslim mo na si Kuko. Na walang, kahit may asawa, bapa. Kahit may asawa. Sa paraiso na pinakamababang asawa ng babae na 2. Na pinakamarami na 73. Sa paraiso, 2 ang asawa niya. Na walang matanda. Dapat kurap sa surga matuwa. Dapat kalipong at mga babwa. Walang matanda sa paraiso. Kailangan na babae, langon na mama, pagkalunod sa surga na pagkawata. Pagkamuda kanan. 18 to 20. 18 to 20 babae. Street tila dabin. Di kalusya. Na walang tinitingnan ng babae doon. Kasiratu tarfi. Lam yatmithun na insun kablahum wala dyan. Hunna kasiratu tarf. Ibig sabihin, sukaluma sa surga. Dada butuli ka nin mama sa kabu. Apendo kabu pa. Kana may asero kayo po, turni. Yun ang pagkakaiba ng babae sa paraiso. Ang babae sa paraiso, nakatingin lang sa'yo. Di batod tulik sa padamama. Wala nang marites. Oo. Magiging dalaga ang mga kapatid natin na mga kababaihan. 18 to 20. May tubo ni mama. Ang height natin mga lalaki sa paraiso na 60, hindi 60 feet, 60 meter. Nang po kami may kambagan kayo. Nampos may kambagan. Na nagkusog ka, pinalo ka, maambag ka, maambag tanan. Busog na busog ang tao sa paraiso. Kaya, pero sa take note, ang mundo punong-puno ng pagsubok. Hufatil jannatu bil makari. Yan, nakalibot sa surga lang, una din kagaling yan. Di ka pagkipad sa bayang, di ka pagatin sa mayabay, di ka pagkikinig sa lecture. Labin mayabay, kab-lecture. Ampun mo, pasensya na po. Itong matinding pagsubok natin, itong cellphone. Kaya kung mag-scroll ka dyan, na may kasisuman, tayo pata kasisuman. Yung mga lalaki na, kabatalo to air. Pagka-zoom pa mo na. Kazuma. Na yan ang isa sa mga pagsubok. Kasi lahat ng nakapalibot sa paraiso, lahat ng ayaw natin. Na yan nakapalibot sa surga, naraka, nalangon na kalinyanan ka. Malinig ka maginama, malinig ka tiyabu, malinig ka magimatay, malinig ka milay sa mga di mapya. Na lahat ng gusto mo, nag-ingat ka na, kaya yan ang susi ng impyerno. Na ito ba pag-ingatan to? Mamakot daw, magsumikap tayo na mag-aral sa ating relihiyong Islam.